Basa. Una, kilalanin ang pangalan at tunog ng titik. Halimbawa, ito ay aso. Aso. A ang unang tunog ng salitang aso. Ito ay titik A. Titik S na may tunog na S. Titik O na may tunog na O. Aso. Ubas. Ubas. U ang unang tunog ng salitang ubas. Ito ay titik U. Titik B na may tunog na B. Titik A na may tunog na A. Titik S na may tunog na S. Ubas. Ikalawa, pagsamahin ang mga tunog nito. Halimbawa, S, A, Sa, A, S, As. Ang mga salita ay binubuo ng mga pantig tulad ng sa, as. Ang mga ito ay mga pantig na may dalawang titik. Mayroon din namang mga pantig na may tatlong titik tulad ng ma, s, mas, ma, mam. Ang mas at mam ay mga pantig na may tatlong titik. Gawin nga natin. A, S, O. A, S, O. Aso. A, P, A. A, P, A. Apa. Kapag pinagsama-sama mo ang tunog ng bawat titik, ay makakabuo ka ng salita at makakaya mo na itong basahin. O diba madali lang? Pero syempre, kailangan mo mag-practice magbasa palagi. Pangatlo ay ang spelling. Mas maalala mo ang mga titik o salita kapag ito ay iyong sinusulat. Aso. Isulat mo sa iyong pad paper ang mga salitang natutunan mo na. Tulad ng aso. Isulat mo ang unang titik nito na A, S, O. Muli mo siyang isulat upang mas maalala mo pa. A, S, O. Pang-apat, sanayin bigkasin ang tunog ng mga titik o letra. Titik A na may tunog na A. Titik M na may tunog na M. Titik S na may tunog na S. Ngayon, ating bigkasin ang mga tunog ng bawat titik.